Horror Stories by Forest Secrets. May mga aksidenteng hindi na dapat binabalikan. Pero paano kung ang mga kaluluwang namatay roon ay hindi pa rin umaalis? Sa madilim na kalsada kung saan nahulog ang Florida bus sa bangin. May mga residente raw na nakakarinig ng iyakan tuwing hating gabi. At ang mas nakakatakot, may ilan na raw pasaherong sumasakay sa bus kahit matagal ng patay. Ang isinumpang bangin ng Florida bus. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Lumaki ako sa isang maliit na baryo malapit sa matarik na bangin, kung saan nangyari ang trahedya ng Florida bus. Tahimik lang ang lugar noon, madilim ang highway, at pagsapit ng 12:00 ng gabi, madalas ay tanging tunog lang ng mga kuliglig at malamig na hangin ang maririnig. Pero nagbago ang lahat matapos ang insidente. Ilang taon pa ang nakalipas, isang Florida bus ang bumagsak sa bangin matapos mawalan umano ng kontrol ang driver. Marami ang namatay. Ang iba ay hindi na nakilala dahil sa tindi ng pagkawasak ng bus. Simula nga noon, hindi na naging normal ang lugar. Noong una, akala namin ay tsismis lang. May mga driver na dumadaan sa highway na nagsasabing may mga taong pumapara raw sa gilid ng kalsada tuwing madaling araw. Mga duguan, mga basang pasahero na tila humihingi ng saklolo. Pero kapag hinihintuan na nila, ay biglang nawawala. May ilan ding insidente na nakakarinig raw ng sigawan mula sa bangin tuwing eksaktong 3:00 ng madaling araw. Mga iyak, mga pagsusumamo, at minsan pa, tunog ng bakal na nagkikiskisan. Hindi ako naniniwala noong una, hanggang sa makaranas ako ng mismong pangyayari. Isang gabi, pauwi ako galing trabaho. Bandang 11:00 na iyon. Madilim ang paligid at makapal ang hamog. Habang naglalakad ako sa gilid ng highway, ay napansin kong parang sobrang tahimik ng paligid. Walang sasakyan, walang tao, tanging malamig na hangin lang. Habang papalapit ako sa bahagi ng kalsadang malapit sa bangin, ay may naamoy akong kakaiba. Amoy sunog na goma at amoy dugo. Huminto ako. Biglang may narinig akong mahinang pag-iyak ng isang babae. Mahina lang sa umpisa, subalit palakas ng palakas iyon at parang papalapit pa. Lumingon ako sa paligid, pero wala akong nakita. Hanggang sa mapansin ko ang isang babae sa gilid ng kalsada. Nakatayo lang siya at nakayuko. Mahaba ang buhok niya at basa ang kanyang damit na tila nabasa sa ulan kahit hindi naman umuulan noon. "Kuya, tulungan mo kami." Saad nito. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, hindi siya normal na tao. Dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo at doon ko nakita, wasak ang kalahati ng mukha niya.
may dugo sa leeg at ang mga mata niya ay nakatitig lang ng diretso sa akin. Bigla akong napaatras, pero ang mas nakakatakot ay ang sumunod. May mga anino nang lumalabas mula sa madilim na bahagi ng bangin. 1, 2, 10, mga taong sugatan, marami sila. Mga putol ang braso, may duguan ang ulo, may batang umiiyak habang hawak ang sirang manika. Lahat sila paakyat ng kalsada. Parang may hinahanap. Hindi ako makagalaw ng mga oras na yon. Parang nanigas ang buong katawan ko sa sobrang takot. Pagkatapos ay bigla kong narinig ang malakas na busina. Paglingon ko, may paparating na bus, mabilis at diretso sa akin. Pero kakaiba ang itsura nito. Wasak ang harapan, basag ang windshield at puno ng dugo ang gilid. Nanlaki ang mga mata ko nang mabasa ko ang pangalan sa unahan. Florida. Hindi ako makahinga. Kitang-kita ko ang mga pasahero sa loob. Lahat sila ay duguan. Ang iba ay umiiyak. Ang iba naman ay nakatingin lang sa akin habang walang buhay ang mga mata nila. At ang driver, wala nang kalahati ang mukha nito. Huminto ang bus sa harapan ko. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sabay may narinig akong bulong. Sumakay ka. Napatras ako habang nanginginig, pero maya-maya may humawak sa balikat ko. Pagharap ko ay isang matandang lalaki ang naroon. Tumakbo ka, huwag mong sasakyan yan. Saad nito sa akin. Bigla niya akong hinila papalayo at nang lumingon ako ulit, wala na ang bus. Tahimik na ulit ang highway. Akala ko ay tapos na ang lahat, subalit hindi pa pala. Kinabukasan, kwinento ko iyon sa mga matatanda sa baryo. Biglang nanahimik ang lahat. Pagkatapos ay nagsalita ang isang matanda. Hindi ikaw ang nauna. Ayon sa kanya, marami na raw nakakakita sa multong bus na iyon, lalo na kapag malapit na ang anibersaryo ng aksidente. May mga driver daw na nawawala matapos magsakay ng mga pasaherong bigla na lang sumusulpot sa gitna ng kalsada. May ilan ding residente na nakakarinig ng tunog ng bus kahit wala namang dumadaan. At ang pinaka nakakatakot, may mga bahay na malapit sa bangin na bigla raw may kumakatok ang mga basang pasahero tuwing hating gabi. Humihingi ng tulong pero kapag binuksan mo naman ang pinto ay wala kang makikita. Isang linggo matapos ang nangyari, hindi na ako mapakali. Tuwing matutulog ako, naririnig ko ang mahinang busina. Minsan ay may kumakatok sa bintana. At bawat 3:00 ng madaling araw, may maririnig akong bulong. Sumakay ka. Unti-unti akong nangayayat. Hindi ako makatulog hanggang isang gabi. Nagising na lang ako dahil sa malakas na katok sa labas ng bahay. 3 mahihinang katok. Akala ko ay kapitbahay lang. Pero nang silipin ko sa bintana, nanlamig ang dugo ko. May bus na nakahinto sa tapat ng bahay namin. Wasak, may dugo at bukas ang pinto nito.
may mga taong nakatayo mula sa loob. Nakatingin lang sila sa akin. At sa gitna nila, ang babaeng nakita ko nga sa highway. Ngumiti siya sa akin, isang malamig at nakakatakot na ngiti. Pagkatapos ay itinuro niya ako at sabay-sabay silang nagsalita. Oras mo na. Bigla akong napaatras habang sumisigaw. Pero biglang namatay ang ilaw ng buong bahay. Sobrang dilim at tahimik. At maya-maya nga, may narinig akong mabibigat na yabag papasok sa sala. 1, 2, 3. Parang maraming taong basa ang paa. Hindi ako makahinga sa sobrang takot ko. Hanggang sa may bumulong sa tabi ng tenga ko. Hindi kami makaalis. At doon na ako nawalan ng malay. Pagkagising ko nga kinabukasan ay nasa hospital na ako. Ayon sa pamilya ko, nakita raw nila akong walang malay sa labas ng bahay habang umuulan. Kahit maaraw naman ng gabing iyon. Pero ang mas nakakatakot sa sinabi nila, may mapuputik at dugo ang bakas ng paa mula sa loob daw ng bahay. At lahat ng bakas papunta sa kwarto ko. Simula nga noon, hindi na ako dumadaan sa highway na iyon. Subalit hanggang ngayon, may mga motorista pa ring nagsasabing may nakikita silang wasak na Florida bus tuwing madaling araw. At kapag may pumararaw na pasahero sa madilim na bahagi ng kalsada, wag na wag kang hihinto. Dahil baka hindi na tao ang maisakay mo. At baka hindi ka na makabalik ng buhay. Jerry ng Nueva Vizcaya, at ito ay hango sa totoong pangyayari.